Meron pong isang pinagpipistahan na kwento ngayon ang ating mga kababayan. Ito yung clickbait na ginawa at inilabas, ipinost nitong si Direk Daryl Yap tungkol sa the rape of Pepsi Paloma. Ano ngayon ang lumalabas sa publiko na si Bossing Vic ang nang talaga? Ano ang gusto mo, Direk Daryl? Ang wasakin? Si Bossing Vic Soto? Wala kang alam. Ano ang sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Tiranang kolonista sa Christopher Min, nagsalita na sa banggaan ni Vic Soto at Daryl Yap. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang kontrobersyang video na inilabas ni Direk Daryl Yap ay nagtrending agad ito worldwide kung saan naging numero 1 na pinag-usapan sa social media at maging sa publiko. Ngunit kasabay nga ng paglaki ng isyo, malaki rin ang hinihinging damyos ni Vic Soto kay Daryl Yap. Ang cyber libel case na isinampa ng batikang TV host at aktor ay aabot ng kabuang 35 million pesos, 20 million pesos bilang moral damages at karagdagang 50 million pesos naman bilang exemplar damages. Magugunita noong January 9, 2025, kinasuhan ni Bossing Vic Soto si Daryl Yap ng 19 counts of cyber libel sa Muntinlupa Regional Trial Court RTC dahil sa pagdawit sa pangalan niya sa movie teaser bilang Pistra. Umano ng yumaong aktris na si Pepsi Paloma. Kasunod dito ay kinatigan ng Muntinlupa RTC Branch 205 ang pag-issue ng rate of habeas data upang ipatigil ang pagpopost at pag-share ng teaser video ng naturang pelikula. Kamakailan nga ay naglabas ng pahayag ang bitiranang kolonista na si Nanay Christopher Min kung saan ibinahagi nito ang kanilang pinag-usapan ni Direk Daryl Yap ukol sa planong ididirect ng nasabing movie na ngayon nga ay naging malaking usapin. Meron pong isang pinagpipistahan na kwento ngayon ang ating mga kababayan. Ito yung clickbait na ginawa at inilabas, ipinost nitong si Direk Daryl Yap tungkol sa plano niyang i-produce at gawin na pelikulang The Rape of Pepsi Paloma. Isang araw ay nag-text sa akin si Daryl. Sabi niya, "Nanay, pwede ba kitang tawagan? Hihingi lang ako ng opinion mo at saka advice." Sabi ko, "Oo." Then nag-usap kami. Sabi niya, "Nay, bakit kaya tinanggihan ng Viva itong pelikulang plano kong gawin? The of Pepsi Paloma." Sabi ko, talagang tatanggihan ni Boss Vic Del Rosario yan. Dahil ang kanyang pakikipagkaibigan sa Tito Vic and Joey ay malalim pa sa alam mo. Ang singing career, ang recording career ng Tito Vic and Joey ay nagsimula sa Vicor kay Boss Vic. Tama. Diba? So, malalim talaga. Malalim. Hindi niya talaga papayagan siya pa ang maging dahilan para na-produce at lumabas itong pelikulang ito. Sabi ko sa kanya, Direk, bakit gusto mo pang ilabas ito? Itong The of Pepsi Paloma na sinasabi mo. Mismo si Coca Nicolas sa isang panayam ay sinabi niya na walang katotohanan yan. Ang dating manager namin ang gumawa niyan. Ang namayapang si Dr. Ray de la Cruz para pag-usapan at mabuhay ang karera. Pangalawa, kwentong kotsero po ito mga kachika. Isipin ninyo, sabi ni Direk Daryl ay menor de edad si Pepsi Paloma nang siya diba? Nung pong mga panahon na yon, kapag ka ikaw ay nang rape ng minor de edad, habang buhay po yan. Habang buhay na kulong yan. Oo. Bakit po namayagpag pa rin ang Tito Vic and Joey sa mundo ng telebisyon at pelikula nang wala namang kaso? Kaya ito po ay isang urban legend na tinatawag. Isang kwentong kotsero na wala namang naniniwala pero pinasubok para wasakin sila sa publiko. Pinag-usapan mo itong trailer na ito. At kasi may name Teaser. ka, may pangalan talaga ni Vic Soto. Kaya ikaw ba, ano to? Alam mo, una kong naisip, bakit ngayong mga panahon ito inilabas ni Direk Daryl Yap ang teaser na yan? Una, The Kingdom. Sikat na sikat. Kumikita, matagumpay. Wawasakin si Bossing Vic. Hindi siya kikibo dyan, hindi niya i-dignify yung kwento na yan. Pero nakapanira ka na, Direk Daryl Yap, ng isang pamilya, ng mga kaibigan ni Bossing Vic Soto at mga kasamahan. Binanggit mo pa ang pangalan. Ano ngayon ang lumalabas sa
publiko na si Bossing Vic ang nang talaga dahil ang sagot nung tinanong Oo. kinaalahar ay nirape ka ba ni Vic Soto? Di ba ganon? Oo. Acting na acting din. Ah, sige. Kunwari, ikaw daw si Gina Lacar, di ba? Okay. Tatanungin mo ako, di ba? Totoo ba na nirape ka ni Vic Soto? Isipin mo yan, ha? Dugtong pa nga ng kwentong ibinahagi ni Nanay Christopher Min ay nagkakawalang respeto ang ginawa ni Direk Daryl Yap kung saan Ano ang gusto? napatanong si Nanay Christopher Min kay Direk Daryl kung ano ang kanyang layunin kung bakit ipinalabas sa publiko ang ganitong kwento na walang matibay na basihan. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang video. Narito ang video. Walang respeto. Ako, ang tingin ko kay Direk Daryl Yap ay isang witty director. Natutuwa ako sa kanyang mga atake paminsan-minsan. Pero this time, hindi mo ako kasama sa gusto mong palabasin. Ano ang gusto mo, Direk Daryl? Ang wasakin si Bossing Vic Soto dahil sa tagumpay ng The Kingdom? Anong gusto mo? Ang wasakin din ang nalalapit na pagkandidato ni dating Senate President Tito Soto? Kaya mo to pinalulutang? Ang wasakin mo rin ang imahe ni Joey De Leon. Ano ang gusto mong palabasin dito? At ikaw pa siguro ang isa sa pinakahuli na maaaring maglatag ng kwento ni Pepsi Paloma kahit pa magkababayan kayo sa Olongapo. Wala kang alam. Ano ang sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Kasi ganito, pinag-usapan to. Oo, pinag-usapan. Pero ang tanong, pinaniwalaan ba? Ayun. Diba? Yun eh. Dyan, oo. Tama. Maraming tanong dito kasi magmula nang lumabas yung teaser na ito, yung mga natutulog na imahinasyon. Nagising talaga kahit na sino makapanood na walang alam sa kwento, magiging tutok dito sa kwentong ito. Totoo. Yan. Kaya ang paglalatag ng kwento, meron po yung limitasyon. Aba, huwag namang magsulat ng kwento ng dahil lamang sa personal na kagustuhan at atake. Meron tayong tinatawag na respeto sa ating kapwa. Dapat nandoon pa rin yun. Hindi nawawala. Matindi ito. Ewan ko kung paano tatanggapin ni Bossing Vic Soto na binanggit ang pangalan niya sa isang senaryong hindi maganda talaga at makawawasak sa kanyang pangalan kung paniniwalaan. Diba? Correct. Nakakalungkot. Nakakaloka lang, bakit naman si Direk Daryl Yap, di ba? Nung panahon ba yun, palagi natin 1982, buhay na ba siya? Ewan ko kung ano mang edad Oo. siya ngayon, wala na akong pakialam kung kailan siya isinipot sa mundo. Ang sa akin, yung respeto sa ating kapwa. Okay lang, director ka, gumagawa ka ng mga pelikula, sumusulat ka. Pero sana, yung linya ng respeto sa kapwa, huwag mo namang kalilimutan. Yun lang naman yun di ba? Oo. Ikaw nga, nirespeto ka sa kabila ng mga pinaggagawa mo pag panahon ng eleksyon. Ay, oo. At saka sino magpo-produce ngayon nitong pelikula mo, The Rape of Pepsi Paloma? Tinanggihan ng Viva Films. Tinanong mo pa ako, ano kaya ang dahilan? Anong basa mo, nanay? Bakit ito hindi tinanggap? Sabi raw kasi ni Boss Vic Del Rosario, humanap ka na lang na ibang producer. Huwag kami. Oo, tama. Hindi ko to ipoproduce. Andun yung respeto, di ba? Yung importansya, yung pagpapahalaga sa isang pinagsamahan at pagkakaibigan. Kaya, Direk Daryl, magmumugka at baka sakaling gumaganda ang pananaw mo sa buhay. Hindi tama yan. Mangwawasak ka ng tao nang hindi alam ng publiko kung ano ang iyong gustong mangyari. Oo, biliin mo, isang araw yata 15 million views. Oo. Kaya nga Ang daming na. Diba? Ganon ka-interesado. Ano pa yung nabasa mo na ano? Ay, maraming nagko-komenta doon, di ba? Na tapos sinasagot ni Direk. Talagang, sinasagot niya talaga, wala talaga. Oo, na parang sabi niya, wag na kayong mag-react na mga kasamahan ni Pepsi Paloma dahil hindi ko naman ikukwento kung ano yung mga pinaggagawa nyo noon, yung pagdudrugan nyo noon. Mga ganun. Lahat na nagko-comment sa kanya, sinasagot talaga ni Direk Daryl. Talaga para lang mapag-usapan talaga, nagwagi talaga siya sa goal niyang mapag-usapan talaga. Ito yun Yung clickbait. Yung Ang clickbait, ginawa lang para makakuha ng atensyon ng publiko? Paano yung winasak na pangalan? Ayun. Wala na. Paano si Bossing Vic Soto na ipinagsigawan pa na ng
kay Pepsi Paloma. Ano ngayon ang mangyayari? Di ba? Ngayon, ang pangyayari ngayon dyan, panonoorin ngayon ng mga taong nakanood ng 15 million views kung ano ang laman ng pelikula. Sino ang magpo-produce? Yan ang katanungan ngayon. Yun Ang magpo-produce yan ay katulad lang din ni Direk Daryl Yap na merong layuning wasakin ng mga pangalan. Yun lang yun. Wala nang iba pa. Yun lang. Marami na rin nagko-comment dito na mga broadcasters, mga marami rin. Katulad na si Iga, nag-comment na rin. Nasabi niya, Si Batang Manila po, Ang dami. nagbigay na rin. Oo. Si Chris Ulo. Oo. Di ba? Pero sa akin ng Tito Vic and Joey, alam mo naman, namuog na itong trio na ito. Alam mo kung gaano karaming Pilipino ang kanilang pinaligaya sa kanilang atake ng komedya. At alam mo rin kung ano-ano na ang narating nila sa buhay. Pero gusto mong harangan, gusto mong wasakin, at kung gusto mong palabasin, Direk Daryl Yap, na ikaw ang pinakamatalinong direktor, ikaw ang pinakamagaling na manunulat ng mga istoryang ganito, ano mangyayari sa ganyang adhikain mo? Hindi tama yan. Hindi tama yan. Magkaroon ka ng respeto sa kapwa mo. Yun lang yon. At saka natapos na yun, di ba? matagal ng ilang Tagal taon na ang yung lumipas. tapos yan, no? Saka yung kay Bossing Vic Soto, masyado kong naapektuhan, lalo na ang mga Dabar Cats dahil binanggit yung pangalan. Oo. At ang senaryo ay diba? Ginising niya ang kamalayan ng mga Pilipino na si Bossing Vic Soto, ang Tito Vic and Joey ay mga walang hiyang tao. Yun yun. Sino ang walang hiya? Yung mga tao na tinutukoy mo o yung nagpapalabas na walang hiya sila? Yun lang ang aming katanungan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.